Greetings mga kapatid. Basahin po natin ito, 18 Manuscript Releases, Volume 18, page 236, paragraph 2. Study the 9th chapter of Ezekiel. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Meron ba kayong narinig sa pulpito na nag-encourage, nagsasabi na aralin po natin or pag-aralan po natin ang 9th chapter of Ezekiel? Dahil ito ay mangyayari sa unahan po, these words will be literally fulfilled. Yet the time is passing and the people are asleep. Mga kapatid, alam nyo ba, itong mga bakakon nga mga magbalantay, mga sinungaling na mga shepherd po sa loob ng iglesia, mga false shepherds, mini nga mga magbalantay, mga pastors, mga leaders sa Seventh-day Adventist Church, kanila pong tinuturo na hindi po mangyayari itong Ezekiel 9 mga kapatid. Dahil tapos na daw itong nangyayari. Napakalinaw talaga, kung atin lang pong bubuksan ng ating mga puso at isipan, makikilala po talaga natin kung sino yung mga false shepherds, mga mini nga mga magbalantay. Ito talagang mga pastors sa Seventh-day Adventist Church na nagtuturo na hindi po mangyayari itong Ezekiel 9. Kasi mga kapatid, ang kanila pong pagsasalita or mga tinuturo ay in direct opposition po, against po talaga kung ano yung sinabi ng propeta. So yung totoong propeta nagsabi po na pag-aralan po natin ang Ezekiel 9 dahil ito ay mangyayari po sa unahan, mangyayari po sa loob ng iglesia. Sabi pa niya, ngunit ang panahon daw ay dumadaan at ang mga tao ay tulog. They refuse to humble their souls and to be converted. Not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their individual experience. The time is short. God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it is too late? Soon, very soon. Every case will be decided for eternity. So talagang ito ay sa loob ng iglesia mangyayari mga kapatid. Kasi sabi dito, not a great while longer will the Lord bear with the people. Ang tinutukoy dito ng mga tao ay who have such great and important truths revealed to them. So ito yung mga Seventh-day Adventists, tayo po yan mga kapatid, na binigyan ng Panginoon na napakalaki at napaka-importante na mga liwanag. Ngunit, we refuse daw sa pagdala nitong mga katotohanan na ito sa atin pong individual experience. Hindi po natin in-apply yung mga katotohanan na binigay ng Panginoon na po sa atin. Lalo na yung mensahe ng Panginoon sa third angel's message at the other angel's message or the fourth angel's message. Yun po mga kapatid. Kaya wag na pong magpalinglang sa mga bulaang tagapagturo, mga mini nga mga bagbalantay, mga false shepherds nga naasulod sa iglesia. Kini sila mga pastor, mga ministers, leaders ng Seventh-day Adventist Church. Mga bakakon ni sila, mga kaigsuunan, mga sinungaling kasi hindi po sila nagtuturo, hindi po nila sinasabihan or binibigyan ng babala yung mga kapatiran na ang Ezekiel 9 ay mangyayari po sa loob ng iglesia. Hindi po sila nagbibigay babala na may judgment na mangyayari sa ating iglesia. Sana po mabuksan ang ating mga puso at isipan. Kaya nga po sa Great Controversy, sa Bisaya 493, page 493, and sa English po mga kapatid, page 656, sinabi doon na ang mini nga mga magbalantay maoy unang mamatay. Ang mga false shepherds ang unang mamamatay po sa pag-fulfill po sa Ezekiel 9. Napakalinaw nito mga kapatid. Sana po buksan na po ang ating mga puso at isipan, mga bulag natin na mga mata sa spiritual po. Sana mabuksan na po mga kapatid, buksan na po natin and tanggapin po ang liwanag na binigay ng Panginoon sa atin.